Enhance sa bagat, umiiral na ngayon sa buong kanluran at katimugang bahagi ng bansa, kasama pa rin ang Metro Manila at western sections ng London, Luzon. Naasahan ang malawakang pagbaha, kabilang na ang Mimaropa, Calabarzon at ilang parte pa rin ng kanluran ng Western Visayas. Mindanao, asahan pa rin ang malawakang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat pagkulog, bunsod ng ilang trough ng habagat na nahahatak ngayon ni Bagyong Dolphin na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Dating tropical depression na si Maymay na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, muli itong nakikitaan ng redevelopment na may 40% chance of redevelopment. Makikitaan din na posibleng hindi ito sasabay sa daloy ni Dolphin imbes na ito ay pupunta sa direksyon ni 96W. Heavy to some violent rains umiiral ngayon sa buong kanluran ng bansa, kabilang na ang western sections ng Northern Luzon, pababa ng buong Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Inaasahan na ang paglakas ng enhance sa bagat na dahil sa paglapit o malapit na distansya ni Bagyong Dolphin na siyang nagpapa-enhance lalo sa ating habagat. Napatuloy ngayon na nag-enhance ng malawakang ulan, kabilang na sa Metro Manila at buong Calabarzon area. Nalalabis sa silangan ng bansa ay magiging maulap at asahan pa rin ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog maging sa Southeastern Visayas at Mindanao, na kung saan katamtaman pero asahan pa rin ang paulap na panahon at may pagkulog at pagkidlat. At sa latest ng ating ENSO projections probability for the month of August, na nakikitaan talaga ng posibleng umabot talaga sa Super El Nino bago matapos ang taon, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, August 8, 2026. Ang oras sa ating Boss Map may maga ay alas 11:39 na ng magtatanghaling tapat. Well, ngayon pa lamang pong Sabado, gaya na ating report ng manakanang araw, inaasa natin na dito pa lamang natin mararamdaman ang pag-enhance ng habagat dahil gaya nga po na sinasabi natin ay mas malapit na dito sa may bandang Taiwan ang sentro ni Bagyong Dolphin. Bagamat malayo ito o hindi banta sa bansa, pero makikita natin yung range niya bilang typhoon category sa ating 1-minute average ay magdudulot pa rin yan ng malawakang paghatak at pag-enhance ng ating habagat. At makikita po natin dito ay nagkaroon na po ng pag-enhance ng habagat sa atin. Ito ay moderate to high na po yung ating epekto sa habagat, lalo na nga po sa sa kalurang bahagi po ng bansa kasama ang Metro Manila. Ibig sabihin lamang yan mga folks ay posible na tayo makakaranas ng mas mataas na heavy rainfall. At kung titingnan nga po natin dito sa ating hydrological and flood advisories mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ay nakataas na rin sa yellow warning to heavy rain, orange warning ang Metro Manila. Ayan, naka-orange warning po tayo, heavy rain po tayo sa buong Metro Manila, most of NCR. Naka-moderate sa ilang bahagi ng Laguna, mula dito sa bahagi ng Binyan, Santa Rosa, hanggang San Pablo, hanggang Sariaya at San Antonio. Yan. At ilang parte ng moderate rain ay ang ilang bahagi ng Tanay, Rizal, yan, most of Rizal area, Teresa at Morong. And then heavy rain na po tayo pagpasok po ng Antipolo, Quezon City, Valenzuela, Metro Manila, kasama ang Caloocan. Sa amin, sa Caloocan, kasalukuyan kaming mayroong 54 millimeters na total rainfall at patuloy pa rin yan. At kung titignan natin sa ating weather station mismo, ang ating rain rate ay nasa 7.2 millimeters ang total rain velocity namin sa Caloocan. So makikita po natin na hindi ganon
tindi ang buhos ng ulan, at least nagmo-moderate lang, light to moderate, pero tuloy-tuloy po yan ng buhos ng ulan. Inaasahan natin na magkakaroon tayo ng at least yellow warning ng pagbaha o flooding dito sa Metro Manila. Or baring below 50 mm ito o minor ang baha o manageable sa Metro Manila, ingat na lamang lalo na sa ilang bahagi pa rin ng Metro Manila sa mga flood prone areas, lalo na sa may bandang Nabotas o bandang Malabon po. Yan, malinaw po yan ha. At nasa pinaka red warning ng heavy rainfall to torrential o violent rainfall ang bahagi nga po dito sa Batangas. Yan, kasama na ang area ng Lemery. Yan, dito naman sa bahagi naman ng Olongapo, kasama na sa may Bataan. Yan, puro western sections yan, sa Maribeles, Subic, yan, San Antonio, yan, most of Subic, San Antonio, Olongapo, yan, Morong, yan, Morong, kabilang na ang Bagak, siyempre ang Maribeles, Bataan, yan. So mula dyan sa dulong parte pa rin ng Maranggondo na, yan, pasok ng Maranggondo naman dito sa may bandang Calabarzon, Magallanes, Nasugbu, Batangas, yan, all the way hanggang Tuy, siyempre yung Balayan, Calaca, Lemery, yan, banggit na natin yan, siyempre ang Tingloy, hindi kay Lusot, at sa most of Negros Occidental, mula sa bahagi ng Lubang, Abra de Ilog, pababa ng Magsaysay, maging ang San Jose Occidental, Mindoro. At sa ilang parte naman sa may bandang western section sa may ng Visayas, nakataas sa red warning ng heavy rain to violent ang Ibahay. Yan, kasama ng Ibahay at sa Baste. At heavy rain showers naman sa most of Kalibo, yan, kasama na Kalibo, Limbukaw, and then most of western section ng Kulasi, pababa na yan ng Tobias Fournier at Anii. Then moderate naman na rainfall mula Tabas, kasama ng Iloilo, at dito sa may bandang San Lorenzo, yan, sakop ng area ng Sibunag. Yan. Yan, sakop po diyan sa bahagi ng kabilang na ang parte ng Iloilo po. Yan, hanggang Hordan na yan ha, sa isla na yan. Kasama na ang western sections naman sa may bandang Bacolod ng Negros region, kasama na ang La Carlota, La Casablanca, Capiz, yan, Cadiz pala, sorry, Cadiz, at Victoria, yan, yan, dyan sa most of western sections ng Bacolod, nakataas po kayo sa moderate, at maaaring magkaroon lang na affecting areas ang rest ng Negros Occidental pababa, at posibleng magka-expected din ang Negros Oriental. So nakataas po ang heavy rain sa buong Metro Manila ngayon hanggang sa western sections dahil nga po sa epekto ng enhanced sabagat. So kitang-kita naman po natin yan mga folks. At mula sa ating dashboard ay napakamalawak na malawak ang ulan ngayon ang umiiral dito sa Metro Manila base na rin sa ating Doppler radar imagery. At kung i-zoom in natin yan ng mas malapitan, yan, so makita natin ang malawak ang ulan ngayon dito. Wait lang mga folks ha. Yan, so kung titingnan natin dito sa pinaka-Doppler radar imagery, makikita natin ang malawakan nito ng ulan. Kahit i-activate natin reflectivity para sa pinaka-focus ng inuulan ngayon dito sa Metro Manila, makikita natin ang grabe ang matinding ulan. I-frame, ipopost natin, then kukunin natin yung pinaka last frame. Ayan. So kita po natin, kalat-kalat po yung mga pag-ulan dito, kabilang na ang buong Metro Manila nga po. Yan, lalo na dito sa bandang Laguna, nag-heavy rain sila ngayon dyan, kabilang ng Batangas. Dito mapapansin nyo at least yung threshold lang ng ulan, at least between 25 lang. 25 mm ang ulan. Kaya lang tuloy-tuloy po yung buhos, kaya yun yung magiging magpapataas ng ating accumulated rainfall mga folks ha. So ganon din sa pinaka Doppler radar mode,
makita natin ang concentration ng moderate to some heavy rains base dito sa pinaka-Doppler range, at least naglalaro 20 to 30 millimeters. Lalo na dito sa bandang Olongapo, yan, at Bataan, yan, ingat po kayo dyan. Mataas po ang concentration ng ulan. So, tumatawid yan kasama dito sa Metro Manila. So, ganun din silang bahagi po ng Zambales, ha. At tuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa bahagi po ng Pangasinan. At mag-extend yan dito sa parte pa rin ng Benguet, La Union, ha. So, ingat pa rin po sa tuloy-tuloy na downpour at lalo na't nag-enhance na ngayon ang ating habagat ngayon gaya ng ating mga binabanggit po, mga folks. So, mula sa ating dashboard ngayon at mukhang balik uli sa normal yung ating website. So, ginagamit uli natin yung ating kasalukuyang website. Makikita natin, aktibo po yung mga bagyo. Sa ngayon, itong si dating bagyong Maymay ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Although sa ating track monitoring, hindi na siya kinonsider na muna as active. Yan, dahil sa Devora kasi, ito yung bago nating ginagawang program, ito yung mas accurate dahil Devorak na po ito ng CIMMS NOAA. Kaya mapapansin natin yung bagong tropical cyclone track natin na ginagawa, ito ay mas real-time na discover natin na yung Devorak na kuha ng Devorak satellite na ginagamit ng geostationary ay mas precise po. Yan, mas precise po yan. And then, every 10 to 15 minutes po nag-update ito. Minsan 30 minutes. So, parang random itong si Devorak. Kasi mas precise po yung kinukuha niya at malamang ito na po yung pinaka-accurate natin na magagamit na mape-precise natin kung ano talagang oras eksakto lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo. Dahil gagamit na tayo ng Devorak technique at yung bagong application ng NOAA, ng CIMMS NOAA ay gumagamit na sila ngayon ng most comprehensive at mas robust na real-time ng monitoring sa tropical cyclone. So ayan, under observation ko pa ito dahil kine-create ko pa yung website nito. Nililink ko pa siya dun sa ating script na AI na ginagawa natin, na AI na si Ernie. Yan, si Ernie B na ating ginagamit, artificial natin na web script. Yan. At makita natin ay automatic ina-align na niya yung pinakagitna o yung center ng bagyo. So madali nating ma-identify ang center ng bagyo kahit hindi makikitaan yung pinakamata nito. So sa ating lightning detection system, makikita natin sa ating pinaka real time na lightning detection. And i-load po natin dahil makita natin ang pinakamalapit sa amin, aktibo 20 kilometers at patuloy po ang detection ng aming lightning detection system. Ayan, tutuloy pa rin ang sending ng data at makita natin ay marami ang napaka-active pa rin na mga pagkulog at pagkidlat. So nasa total kami na 418 lightning strikes po ang active na pagkulog at mapapansin nyo po karamihan sa kanlurang bahagi ng bansa ang may aktibong mga pagkulog at pagkilat. Siyempre yung pinaka-latest ay so far ay ang ilang bahagi ng Calabarzon area at most of northwestern Luzon sa may bandang West Philippine Sea. Well, kung i-activate po natin ng NOAA ABN, makikita natin kung paano po dumadaloy yung ating enhanced sa bagat. Yan yung ating enhanced sa bagat ngayon na patungo sa direksyon nitong si typhoon na si Dolphin. Mas malapit na ngayon siya kaya dito pa lang natin masasabi na magiging moderate to high na po ang epekto ng habagat sa atin. Ingat po sa mga pagbaha at makikita natin dito yung matitinding pag-ulan ngayon na dumadaloy. Siyempre, hindi ligtas dito ang Metro Manila kaya mag-iingat po mga folks. Yan. So sa ating forecast and storm prediction ngayon, well, asahan natin overcast pa rin tayo. Very cold, humid po tayo at may mga light rain kami to heavy rain ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. Kasalukuyang nasa 19.8 millimeters ang grabing ulan sa amin sa Caloocan. Nasa total of 59.1 millimeters total rainfall na po kami. So nag-heavy rain na tayo sa Metro Manila kaya mag-iingat po
at kakapasok lang nasa 60.3 mm na po base na rin sa aking weather station mismo sa console. Ayan, patuloy pa rin nadadagdagan yung ating total rainfall dahil nakatingin tayo sa console ng aking weather station mismo sa Caloocan, kaya namomonitor natin ang pinaka real time ng ulan. Yan, kahit nasa loob tayo ng ating tahanan. Sa lowest temperature na naitala na weather station kinang 12 o'clock ng madaling araw, nasa 24 degrees Celsius po. Well, napakababa ang magiging temperatura natin talaga dahil mula pa kagabi ay tuloy-tuloy ng ulan sa amin sa Caloocan. Kahapon, as of 2:23 PM, ang pinakamataas na namin ay 28.2 mm. So malamig talaga at chilling ang ginaw talaga sa amin sa Caloocan ngayon. So, ibig sabihin nun, wala tayong inaasang mataas na heat index, mababa lang, ang 33.7 degrees Celsius lang ang ating ulan. Pero sa PX Extremes naman in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan, siyempre, dyan sa ng Eastern Mindanao na may 35.8 degrees Celsius dahil kayo ay medyo moderate ang panahon sa inyo dyan. Hindi kayo masyado apektado nitong habagat na umiiral sa amin sa Luzon, kaya medyo mas maalinsangan at medyo hot humid na panahon kayo dyan sa bandang Mindanao. Kaya mas mataas ay hinatuan at 35.8 degrees Celsius. Sa Baguio City, halos walang pinagbago. Bakit ganun? Despite na tuloy-tuloy ang ulan, paki-double check kay Pag-asa kung ganyan makababa yung sa Baguio. So siguro double check na lang natin sa pinaka-website ni Pag-asa kung natin yung 17.8 degrees Celsius, halos walang pinagbago. Almost stationary lang yung lowest air temperature sa Baguio. At sa Inulan naman, well, nangunguna pa rin ang Baguio City na may 193 mm total rainfall sa kanila. Yan. Hindi po yung total rainfall at pinakamataas sa Baguio City. Tingnan natin sa pinaka past 24 hours yung weather extremes natin para makita natin ng mas malapitan o marami ang nangunguna sa mga pag-ulan. Ang Baguio, pumapangalawang iba Zambales, Dagupan naman 100 mm, sa iba 157 mm, sa Subic Bay ay 93 mm, Calapan, Oriental Mindoro ay 88 mm, Ambulong 83, Romblon 70 mm, sa Quezon City sa Pag-asa Office ay nasa 65 mm ang total rainfall sa kanila. So mas marami ang ulan sa Quezon City kumpara dito sa amin sa Caloocan, and then Sangre Point at 58 mm. So mga siguro pang 11 kami o pang 12 kami sa Caloocan. Kasi ang NAIA ay may 49.5 mm total rainfall. Yan, maging sa Sinait. So, pang 8 ang Quezon City Science Garden sa may pinakamarami ang ulan na nasa total sila na 65 mm ang naging total rainfall sa kanila sa Quezon City. Samantalang sa amin sa Caloocan, mula kahapon, antayin natin mag-load yung data dahil mabigat talaga. Kahapon ay naka 26 mm lang kami. So, ang concentration ng ulan sa amin kahapon ay nasa 26.4 mm lamang. Hindi kagaya sa Quezon City na pumalo ito ng mahigit sa 60 mm ang total rainfall. So, mas mahina ang ulan sa amin sa Caloocan kumpara sa Quezon City. Malakas po yung naging buhos ng ulan sa kanila sa Quezon City. So ngayon ay 59.1 mm tayo, and then katumbas yan in 7 days 132.9 mm ang total rainfall. So ang total August rainfall na namin ay nangangalhati na at 248.7 mm total rainfall namin for the month of August. So may difference average na lang kami na 221 para malagpas naman namin ang August average rainfall namin na 466 o 467 mm total rainfall. Sa ating outside humidity, well, 97% tayo. Very obvious, napakataas ang ating concentration. Wala yung pinagbago. And then yung ating atmospheric pressure, 1,002 hectopascals po. Mababa ang atmospheric pressure dahil yung surge ng ating habagat ngayon ay mas lumalakas na. And steady ito since last hour. Sa ngayon ay pa-low tide pa rin po tayo. Pa-low tide pa lamang po tayo mga folks. At asahan natin napakamaalon ang kanlurang bahagi ng bansa. Yan, yung most western sections ng western sections ng bansa natin hanggang Mimaropa ay matindi ang alon po dyan. So, delikado po. Ingat na lamang po sa mga
papalaot. Kung maaari, restin muna tayo sa pagpalaot mga folks, ha. At then, yung ating air quality, so far, normal naman po mga folks. Yan, so far, yung ating air quality, good naman po. At kung titingnan natin sa pinaka-air quality natin, yan, so hirap pa kapag send dahil nagkakaroon ng blocking, pero normal naman po yung ating air quality so far. Yan. Kakaroon kasi ng blocking ngayon sa ating webpage, so wala po tayong magagawa, pero at least nakakapagbato siya kahit papano. Mapapansin naman natin ay normal pa rin yung ating air quality naman dahil yung mga sunod-sunod po na pag-ulan. Yan. So far, nakakapagbato naman at constant pa rin yung ating data. So ina-expect pa rin natin na tuloy-tuloy po yung buhos ng ulan po natin. So yun po, at gaya nga po ng ating inaasahan ay patuloy pa rin tayong inuulan. Ayan, nasa 61.2 mm na po yung ulan namin sa Caloocan. Yan, so low tide po tayo at 31 ang ating air quality, so wala tayong magiging problema. Pero sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at lulubog po ito mamayang 6:22 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, waning crescent na po, 26% illuminated. Inasa natin, palubog pa lamang po ito. Yan. So, palubog pa lamang po ito mamayang 2:08 PM at kung nabukasan na po ng madaling araw, 1:35 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong weekend na Sabado at Linggo, nasa natin na grabe ang ulan natin at nasa nating moderate to heavy rain showers. Tuloy-tuloy po yan at 100% at may kasamang pagkulog at pagkidlat. Very obvious naman po sa ating lightning detection system na tuloy-tuloy lang ang mga pagkulog at pagkidlat. Ayun, grabe ang pagkulog at pagkidlat. Ganon din, bukas asahan pa rin natin ang halos maghapon ang mga pag-ulan po na may highest and lowest na pressure expected ay 29 to 30 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. So halos buong linggo daw natin na short-term weather forecast ay magiging overcast at maulan daw tayo. Well, asahan natin na magpapatuloy po yung ating habagat. Ito pala yung ating moon position, yan, palubog pa lamang po, 21 degree elevation po, palubog pa lamang. So, very obvious yan mga folks. Ingat po sa mga pagbaha talaga. So far, ang ating space weather status, normal naman din po mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin na grabe ang epekto ng habagat na pinalakas pa ng trough ng tropical wave nito ni Dolphin kasabay ng trough dito sa may bandang silangan na kung saan ay nagre-redevelop na naman sa panibagong low pressure area. Mula sa pinaka-remnants ni dating bagyong Maymay ay patuloy pong nag-accumulate ng pinaka-tropical wave nito at maaring magbuo ng isang bagong low pressure area or maaring mag-extend itong si Maymay. Nabanggit na natin nung isang araw, di ba, na maaring mag-extend po itong si Maymay. So be ready na lamang po at makita natin ang epekto sa ating habagat na patuloy po ang pag-iral ng malawakang hatak nito. So kung titingnan natin sa pinaka-OS map yung pinaka-water vapor para mapakita ko sa inyo mga folks. Yan, para makita natin yung dami ng water vapor. So, importante kasi nakikita natin ang pinakadetalye kung paano ang galaw ng ating habagat. Base na rin sa pinaka-water vapor, ayan po, grabe oh. Sumasabay ito sa pinaka-monsoon trough ng mga low pressure area dito sa labas ng PAR sa silangan at kasabay din ng inflow ng mula kay Typhoon Dolphin. Ito po yung si Typhoon Dolphin. Nandiyan na sa may bandang malapit sa baybayin na ng Taipei at malapit na ito sa Zhejiang, China, sa eastern. Kaya lumalakas na po yung ating habagat ng husto. Moderate to high na po ang epekto ng habagat sa atin. Hindi kagaya kahapon at nung isang araw. Kasi malayo pa po kasi yung bagyo. Ngayon, mas malapit na siya. So, medyo mas malakas na rin ang nahahatak at nagiging epekto ng habagat sa atin. Kitang-kita po ang buong water vapor, apektado ang buong Metro Manila at buong western sections ng Northern Luzon, kabilang na ang Zambales, La Union, Benguet, hanggang Ilocos Sur at sa bandang Southern Luzon naman, apekto din mag-isa parte ng Bicol Region at buong Southern Luzon at Mimaropa area. Yung mga area na yan, panigurado naman po tayo na makaapekto yung malawakang ulap sa atin sa Pilipinas. So makita natin sa pinaka-rainfall ng threshold ng mula sa Data PD Pag-asa, nakataas sa yellow warning ang rainfall ngayon. Base dito po, nakataas ang rainfall. Yung humidity kasi ni Pag-asa hindi working ngayon. Hindi siya working maging sa pinaka-temperature. So dito yung rainfall so far
working po at makikita natin ang kasalukuyang ulan. Yan, kitang-kita po na apektado ngayon ang most of Metro Manila, kabilang na ang Central Luzon hanggang Mindoro at Palawan area. Yan, kataas po yung ulan. Kaya ingat po sa mga pagbaha dahil ngayon pa lang tayo medyo makakaranas ng matitinding pag-ulan ngayon at pag-enhance ng ating habagat. Mula naman sa high resolution satellite imagery natin ay ang buong kaulapan na kitang-kita po. Ito po yung pinaka high resolution ng VIS. Ayan, ito po yung pinaka-actual. Halos hindi kita ang buong kanluran ng bansa at buong Southern Luzon. Yan yung pinaka-actual ngayon sa satellite imagery. At ito naman yung pinaka-SND natin ay kitang-kita po ang grabe ang habagat. Epekto ng habagat sa kanluran ng Lodo Luzon hanggang dito sa bandang Southern Luzon at Southwestern Luzon. Ayan, ito po yung pinaka-actual ng satellite imagery. Yan, so, apektado tayo maging sa buong Metro Manila, Mindoro. So, ingat po, mga babahain na ang inaasahan dyan sa paligid na yan ng Mindoro, ilang parte ng Romblon, at western sections ng Panay Island. Yan, medyo grabe po tayo na makakaranas ng mga pagbaha dyan. So, i-activate natin ng OSM map para makita natin yung mga area na apektuhan ng matitinding pag-ulan. Magsisimula tayo sa Northern Luzon. Ang buong Ilocos region na po yan. Pababa na yan ng Ilocos Sur. Kasama ng La Union, Benguet, Ifugao, yan, Mountain Province. Yan. Nakataas na yun sa ating forecast po. Kung babalikan natin yung forecast kanina. Yan, sa ating 24-hour forecast, mapapansin po natin ay matataas at matataas po, heavy rain po ang kalimitan dito sa may bandang Abra, Candon, Bigan, La Union, Benguet, lalo na yan, mga potential na mga babahain yan, ang Pangasinan, Bataan, Zambales, siyempre ilang parte ng Cavite, yan, pababa ng Imus at boundary ng Laguna, medyo hindi nagpang-abot pero expected pa rin tayo na matitinding pagbuhos ng ulan dyan, at least ng sa 22 mm po. So, hindi ibig sabihin na hindi kayo pumapasok sa mahigit 50 mm, hindi pa rin tayo magiging matindi ang pagbaha. At least minor flooding ang maaaring apektado sa rest ng bansa na may color blue o less than 50 mm ang accumulated na ulan. So, the rest, kabilang na ang buong Cavite na po yan, ha? And then, sa may bandang Mindoro, grabe, naka-orange warning na more than 100 mm. Ang kasama na ang Mimaropa area, yan, sa may Mindoro, yan, kitang-kita po, mula dyan sa bandang Calapan, Oriental Mindoro, Puerto Galera, pababa na yan ang bandang Bulalakaw. Pero syempre, despite na less than 50 mm sa may bandang Occidental Mindoro, at least abot pa rin sa 40 mm yan. So, matitindi pa rin ang heavy rain ang mararanasan ninyo dyan mga folks. Ito po yung pinaka 24-hour rainfall forecast mula yan sa ECMWF. Kung titingnan naman natin sa GFS, at least ilan lamang dito ang maaring magkakaroon ng mga localized flooding. Kabilang na ang Benguet, Ilocos Sur, at Zambales at Bataan. Yan. Mula naman sa GMA, ito naman yung forecast sa kanila, mas minor. Typically, ang maaring matinding bahain ng Pangasinan, Zambales at Bataan area. So, mas marami ang forecast kay ECMWF na kung saan mas maaring matinding pagbaha ang mararanasan ng mga taga-Oriental Mindoro, Zambales, Benguet at La Union. Kaya mag-iingat po ang lahat mga folks. So, mula sa pinaka-satellite imagery natin ay nakita na natin yung pag-ulan kabilang na ang Metro Manila at Mimaropa area. Yan, kitang-kita naman po natin. So, kung ibababa natin yung threshold ng image para makita natin yung mga area na uulanin, makita natin kabilang na ang buong Calabarzon at sa may bandang Bicol region, asahan na magiging mess gloomy at maulap tayo. Localized thunderstorm at mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang aasahan pa rin natin sa Kabikulan. And then mula naman sa Southern Luzon, the rest ng Romblon at Burias Island hanggang Aklan po yan sa bandang Panay Island at Antique, moderate to heavy rain showers din po tayo mararanasan dyan. And the rest ng Capiz, pababa ng Guimaras, yan, Iloilo ay at least light to moderate. Ang aasahan pa rin natin ng mga kalat-kalat na buhos ng ulan dyan hanggang patawid na yan ng Negros region. At least light to moderate rain showers tayo hanggang Central Visayas, hanggang dito sa silangang bahagi ng Visayas, at least light to moderate ang tuloy-tuloy na magiging ulan ang mararanasan natin mga folks. So, mag-iingat pa rin po
At sa buong Palawan, mula sa bahagi nga po ng El Nido, Coron, hanggang dyan sa may bandang Dumaran. Yan, ingat po. Siyempre, gloomy pa rin tayo, pero at least medyo katamtaman sa Puerto Princesa hanggang Kalayaan, Cook Islands. Pero expected pa rin magiging maulan tayo dahil sa paghatak sa ating habagat. Ang mataas lang na nagiging concentration dito sa may bandang kanluran natin sa bandang southwestern Luzon at western part ng Visayas. Mula sa rest naman ng southern part ng Visayas hanggang Mindanao, at least magkakaroon tayo ng mga partly cloudy and some mostly cloudy at all times sa northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula. May mga isolated case, occasional rain showers tayo dyan at localized thunderstorms. Kasama na ang Cebu, Southern Leyte na yan at eastern part ng Samar dito sa bandang Guian, Eastern Samar, patawid ng Surigao region. Magiging maulan din ang Cagayan de Oro sa Mindanao, kabilang na ang Misamis Occidental at Zamboanga del Norte hanggang Sibugay po yan. At slight to moderate showers po tayo dyan. The rest ng Calaga area, despite na magiging maulap at isolated din ang mga pag-ulan, at least moderate ang panahon ninyo dyan. Mas maaraw kayo dyan kahit papaano, maging sa bandang eastern sections ng Mindanao area. Hanggang dyan sa bandang Davao de Oro and most of Davao del Norte, yan, hanggang dito na yan sa may bandang Davao del Sur, at magiging partly cloudy to some mostly cloudy tayo sa General Santos at Sarangani. Asahan din na isolated rain showers, mga mahihina ang katamtamang pag-ulan lang naman ito na medyo titila-tila din, so walang masyadong problema na may pagkulog at pagkilat. Ganun din sa buong Sorsogon area mula Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Norte na yan. Then pagdating ng bandang Marawi or bandang Lanao region ay magiging partly tumusikaw din tayo at asahan ng mga localized thunderstorms sa maghapon. So most probably ang bandang buong Southern Luzon at Northern Luzon tayo, lalo na sa kanluran, ang mas concentrated po na magiging matindi ang pag-ulan sa atin. Moderate to some violent rain showers po dahil mas moderate to high na po ang epekto ng ating habagat dito sa Luzon kasama ang Metro Manila. Kaya ingat po tayo sa tuloy-tuloy na downpour ng ulan. Kahit na yung precipitate rate naglalaro lamang sa 7 o 8 o at least mga 15 millimeters an hour ang bilis. Pero kung tuloy-tuloy naman more than 1 hour ang ulan, posible pa nitong makapag-create ng above 50 millimeters na total rainfall, which is pinakita ko nga po dito sa inyo sa ating 24-hour rainfall forecast na maaaring magdulot pa rin yan ng mas mataas na localized flooding to numerous flooding events sa nabanggit natin na area. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, at least nasa category 1 itong si Typhoon Dolphin. At least yung kanyang center air pressure nasa 954 hectopascals po ito na may center air pressure na 148 km per hour at bugsong umaabot ng 193 km per hour. So ang kanyang 10-minute average sa katumbas ay nasa 130 km per hour, malapit sa gitna at bugsong nasa 169 km per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa mabagal na kilos at 11 km an hour. At si dating bagyong Maymay naman ay under tropical depression pa rin yung kategorya niya. Pero nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility bilang isang substrap o tropical wave. Yan. Sa Dvorak, hindi na po siya active na under monitoring. At tinanggal na po siya as extended na track. Kaya inalis yan ng ating tropical cyclone sector. Pero sa ating Dvorak, ito yung bagong ini-introduce ko sa inyo na Dvorak technique natin ay sa ngayon ay hindi ngayon active yung kanyang Dvorak kasi halos stationary lamang yung kanyang sustained wind. So kung i-reload natin yung pinakamap, hopefully mag-update itong si Kujira. Yan. So ito yung bagong low pressure sea Invest 98W. So medyo may confusing between sa Dvorak. Pero ito yung pinaka most accurate na magagamit natin. At mapapansin naman po natin mga folks ay kumikilos na pakanluran. Dito, base dito, severe tropical storm siya according sa Dvorak ng CMS ng NOAA. Kung titingnan natin yung kanyang 1 minute average sustained wind, 137 km per hour. Under typhoon category ito. Ang central air pressure na 954 hectopascals. Yan. So, papansin natin sa ating tropical cyclone sector, halos pareho naman, 954 hectopascals. Pero dito, 148 km per hour. Pero sa Dvorak, mapapansin natin mas mababa, 137.2 km per hour. So, mas precise
at ang kanyang wind gust ay nasa maximum sustained wind, nasa 105.6 kilometers per hour. Nakatingin tayo sa wind gust. So wind gust pala ito na 137.2 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward naman sa bilis na 10.2 kilometers per hour. Hindi kagaya sa ating tropical cyclone sector, nasa 11 kilometer an hour po. Pa-northwestward naman ang kilos ito. Samantalang sa Dvorak, pa west-northwestward yung galaw niya. So, bahagyang may slight na pagkakaiba, pero ito mas precise po. Kaya meron tayong tinatawag na RMW, yung radius of maximum wind na tinatawag yan ng mga International Weather Agency. Ang tawag po dyan ay yung pinaka-actual radius na tinatawag natin. Yung RMW, yung tinatawag nila. Codename na RMW na radius of maximum wind. Ito yung pinaka-eksakto na yan base sa pinaka-quadrant ng bagyo, yung pinaka-wind radii. Yan. Ito po yung pinaka-actual na wind radii. Hindi po yan forecast, yan yung actual na wind radii. Kung bibisitahin nyo po sa pinaka-data ng CIMMS, makikita nyo yung po yung lawak ng kanyang radii. So, eksaktong-eksakto yan. Anong ebidensya? Kung i-activate natin ang Dvorak satellite na imagery na under Dvorak kay Dolphin para merong tayong context. Yan. Ito yung pinaka-eksakto dahil pag minatch natin yan sa satellite imagery, eksakto po yan dito sa ating mapa. Yan. Pag niload po yung pinaka-Dvorak. Kaya importante talaga ang paggamit ng Dvorak kasi dito mas nakukuha natin at is very close to accuracy ang galaw ng bagyo at sentro ng bagyo kahit hindi nakikita yung pinakamata. Automatic, meron tayong tinatawag na Dvorak technique na ADT na nalaman natin na identify natin yung pinakasentro. So makikita nyo po dito yung pinaka-track niya. Ito po yung pinaka very precise very precise po yun. Nag-update yan every 10 minutes, 30 minutes, yan to 40 minutes. So makita natin mostly mga 10 minutes po. 10, 15, yan to mga 10 to 15 minutes po ang oras niyan. So mas precision po yung galaw ng bagyo rito. Hindi kagaya ng ating tropical cyclone sector, usually nag-update ito every hour po. Then duration every 6 hours. Pero gumagalaw yan, nag-update yan mostly every hour po. Yan, mostly every hour po ang update na kadalasan nitong ating TC sector. Kaya hindi ganun ka-precise ng konti, pero dito sa ating Dvorak na ginagamit, mas precise na po siya mga folks. So, meron tayong magagamit at mapapansin nyo po, ayan mapapansin nyo may kulay blue. Ito po yung pinakagitnang-gitna na accuracy center. Kung titingnan nyo sa baba, ihahay natin. Mapapansin nyo po yung initial guess position ng bagyo. Eksaktong-eksakto po dun sa ating tropical cyclone sector. Yan, almost 98 to 99% very accurate dun sa pinaka-image at dun sa ating tropical cyclone track. So, yan na po ang pinaka-accurate. And then, itong pula na black box na ito yung pinaka-compute na tinatawag nila Advanced Dvorak Technique Position. Yung tinatawag nilang Archer Positioning yan. So, yung satellite, kinakalibrate nito kinakalibrate para makuha yung estimated center ng bagyo, yung pinakamata. Since na kitang-kita naman po yung pinaka-eye wall center ni Dolphin na kukompute na kakalibrate ng satellite, automatic yung pinakamata gitna ng bagyo. Para mas malaman natin kapag lumalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, mas precise nating lalalaman kung totally nakalabas na talaga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Probably ito na ngayon yung ginagamit ni Pag-asa na hindi natin alam nung mga nakaraang taon. Kahapon ko lang po ito na-obserba dahil lang may nakachat tayo na meteorologist sa ibang bansa, may nabanggit po siya na tungkol sa bagong CMS ng Dvorak Technique. Nang ma-discover natin, ayun, nakuha natin yung eksaktong data mula sa mismong Dvorak at nakukuha natin ng pinaka-real-time, very close to real-time ang galaw ng bagyo at nalalaman natin yung pinakagitna ng bagyo. Yan. So, hindi na po tayo mahihirapan ma-determine ang isang bagyo, yung pinaka-sentra ng bagyo, gamit ang Dvorak technique. So, napaka-accurate talaga kapag gumagamit tayo ng Dvorak technique. At hindi na po tayo magmi-miss dahil bukod sa Dvorak satellite, makikita na natin yung pinaka-RMW o radius of maximum wind
ng isang bagyo. Kung maalala nyo po, si Joint Typhoon Weather Center gumagamit ng forecast. Gumagamit po siya ng maximum wind na radai, di ba? Meron siyang quadrant. Ngayon dito, meron na tayong real time na nakikita ang galaw ng quadrant ng bagyo. Yung actual po na galaw ng quadrant ng bagyo. Hindi yung at least nagbabase lang tayo sa forecast ng Joint Typhoon Weather Center. At least dito, gamit ang Dvorak, ay meron na po tayong data. So, eksaktong RMW na po ito at mapapansin natin slightly nag-iiba siya o magkaiba siya sa mga forecast ng Automatic Tropical Cyclone Forecasting System. Ito po yung ating ginagamit na Tropical Cyclone Sector. Ngayon, meron na tayong Tropical Cyclone Sector na very close to real time na nakukuha na natin yung exact na maximum ng radius ng maximum wind. Ito na po talaga yun. Kaya yung location ng bagyo, mas accurate na nating nasusukat ang distansya. Kung titingnan natin, mula sa Taiwan, sa Taipei, ay ang layo nito mula sa Taipei ay nasa 460 km east-northeast ng Taipei, Taiwan. Ang oras niyan as of, may oras tayo sa Pilipinas, 11:30 AM po yan, kanina, mga 11:30. 'Di ba? Mas mabilis mas mabilis po yung updating ng galaw ng bagyo kumpara sa ating TC sector, 'di ba? Yan. So makikita niyo po sa mga foreigner, may UTC time tayo na ginagamit at sa ating Philippine time meron tayong local time para malaman natin. So 11:30 AM ay nandiyan na po siya. Dahil mabagal ang pagkilos niya sa bilis lamang na 10.2 km per hour ayon sa Dvorak at west-northwestward po ang kilos ito patungo dito sa direksyon ng Shenzhou. Yan. So maapektuhan ang buong Shanghai niyan. Yan, kabilang ng Haiyan, maapektuhan po ng radius ng bagyo. At least mas eksakto na po yan dahil nakukuha na natin yung pinaka-sentinel ng maximum radius of maximum wind. Yan. Ganon din sa iba. Bali, hindi ko pa ito na-upload dahil under observation pa natin at pinag-aaralan pa natin kung magkakaroon ng error. Ito naman yung K96W. Mapapansin nyo po yung kanyang sustained wind na 64.8 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 84 km per hour. Although hindi ito banta sa Pilipinas at sobrang layo naman ito, patungo ito pahilagang silangan ng Japan. Yan, patungo ito pahilagang kanluran dito sa silangan ng Japan. Yan, west-northwestward po ang kanyang kilos sa bilis na 24.6 km an hour under tropical storm category. Nakakompute na po yan na sinusunod natin yung track intensity base sa datos o base sa track intensity ni Pag-asa pa rin yung sinusundan natin dyan. So, pangalan niya internationally, Chan-Om, ang kanyang pangalan, international name, at ito po yung pinaka radius center ng bagyo, yung pinaka quadrant center, mas mataas po sa upper right and upper left yung kanyang sentro niya so far. Yan. So wala naman siyang tinatamaan na anumang kalupaan o landmass so far, hindi naman masyado apektado ang buong areas sa ngayon, wala namang naapektuhan. Kung titingnan natin yung Dvorak animation, so napakatagal kong hinanap ang data nito. Lumabas lang after mag-launch ng bagong satellite si NOAA at si NASA. Cooperation ito ng European Agency if I'm not mistaken. Noong last year yata. So ngayon lang nagiging operational at ito na nga po yung pinaka-Dvorak. Ayan po yung pinaka-center niya. Ayan o, yung box na yan o. So mas accurate natin na define yung pinaka-central ng bagyo kahit hindi natin nakikita sa actual satellite imagery. Gamit ang Dvorak technique ay na-identify natin yung pinakagitna talaga ng bagyo. So hindi na tayo magmi-miss kapag lumalabas ng Philippine Area of Responsibility mula sa ating TC sector na mako-confirm na natin gamit ang ating Dvorak technique. Yan. Yung final ADT position niya, mapapansin nyo po yung interpolation, nag-iiba siya, nagpo-forecast interpolation. So mapapansin natin yung pinakasentro ng bagyo. Yan. So kung ayaw nyo po makita, pwede nyo po ma-adjust yung opacity niyan. Once na nasa webpage na natin yan mga folks yan, pwede nyo makita at then the same time nakikita natin yung pinaka-range ng pinaka-wind radii in kilometers per hour po yan. Yan. So ito po yung pinaka 62 km gale force outer.
So wala pa namang typhoon force na 118 kilometers per hour. So far nasa gale force lang yung maximum na lakas nitong si Chan-Om. So na-identify natin gaano kalakas yung pinaka-intensity ng bagyong ito gamit ang Dvorak technique. So napakaganda talaga na ginagamit ang Dvorak. Yan. So makikita natin yung initial guess ng position ng bagyo, yung forecast interpolation, at yung pinaka-final advanced Dvorak technique position ng bagyo. Yan, no? So nakukuha natin yung pinaka-red. Yung red niyan, ito po yan. And then yung blue, ito po yung blue. Yan, no? So yung box na yan, yung initial guess position, yung kulay blue na box, once na nagdikit yan sa final ADT position ng bagyo, ibig sabihin niya na po yung pinaka-final accurate na position ng bagyo. Konting-konti lang yung error dun sa actual na TC sector natin. Di ba nakikita mo, mas accurate? Nakita nyo, minsan tumatalon-talon yung ano niya, di ba? Lumalabas ng konti yung box niya. So, napansin nyo, di ba mga folks? Ayan, nag-refresh lang po siya, i-load natin. So, ayan. Nag-reload lang yung web page. So, nakita natin, pag nagkadikit na yung pula at saka yung blue na box, ibig sabihin yan na po yung pinaka-final center ng bagyo. Kaya kahit hindi man natin makita yung pinakamata ng bagyo, malalaman na natin yung eksakto ng location talaga ng bagyo gamit ang ADT, yung Advanced Dvorak Technique. Hindi na tayo magmimiss kapag meron tayong sinasabi na may pumasok na bagyo o lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Nalalaman na natin gamit ang Dvorak. Dito na tayo makaka-confirm talaga kapag lumabas na talaga ng tuluyan ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Yan. So, hindi na tayo magmimiss yan mga folks. Automatic, mabubura yan in every 15 minutes. Para pag niload nyo uli yung Dvorak, kinilik nyo uli yan, magda-download uli siya ng panibago para always laging latest po tayo. Yan. Ito hindi na nag-update dahil walang nakikitaan ni Dvorak dahil bakit hindi nakikitaan ng Dvorak? Kasi nga po, mapapansin nyo naman, very obvious naman mga folks, ay tropical wave lang ang circulation niya. So kung titingnan nyo po dito sa ating tropical cyclone sector, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sobrang layo na yan. Kung susukatin natin yan mula sa Itbay at Batanes, ay nasa layo na itong 1,702 km east o east-northeast ng Itbay at Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung pinakakasalukuyang forecast ni dating bagyong Maymay. Formerly Maymay. Naka-former Maymay po tayo mga folks. Kaya ay nasa na natin na wala po tayong binabantayan na anumang aktibong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero, well, ang babantayan natin ngayon, yung epekto po ng grabing habagat na umiiral sa bansa. At samantala naman, yung ating Tropical Cyclone Track Combination, ito naman yung Tropical Cyclone Track Combination niya. So far, wala namang latest Tropical Cyclone Track Combination. Maliban na lamang dito kay Joint Typhoon Weather Center. So sa pinaka-latest natin, ito po yung kasalukuyang forecast track ng Japan Meteorological Agency. Ito po yung pinaka-precise na forecast niya. Mapapansin natin si 96W, naglalaro lang sa tropical storm ang kanyang lakas habang lalapit ito sa bemba ng northern part ng Japan. Samantalang si Dolphin, si Typhoon Dolphin, inaasahang maglalandfall ito sa may bandang karagatan ng Chaizu o Wenzhou dito sa may bandang eastern China. Yan, makita natin. Ganon din ang forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. So, i-activate natin yung forecast track ng Japan Meteorological Agency. Ito ngayon yung makikita natin mga folks. Ayan. Yan, para may idea kayo. Kahit na hindi natin inuulat na yan sa Facebook page dahil hindi na yan banta sa Pilipinas. Pero at least may idea kayo kung paano magiging forecast track ng dalawang bagyong ito. Samantalang si dating bagyong Maymay ay isa itong nanatiling tropical wave muli at itong si 98W. So, posibleng magsanib itong dalawa. Posibleng magsanib po itong dalawa at maaring maging panibagong tropical cyclone just in case po mga folks. So, wala tayong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, walang forecast ngayon na data feed mula kay Pag-asa tayo so far. Ito naman yung forecast ng Joint Typhoon Weather Center. Ito naman yung latest forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Yan, makikita natin yung pinaka-latest niya. Ito, wala na po ito Hindi na gumagalaw. So, ibig sabihin, in-stop na po nila yung forecast kay
dating bagyong Maymay dahil naging tropical wave na lang po ito uli. Kaya maging yung ating TC sector ay wala na rin po o hindi na nakikitaan dito ng track. Huminto na lamang siya hanggang dito and then nag-renew na lamang po siya as 13 Kujira pa rin. So maaring magkaroon pa rin ng bagong development ito. Pero maaring, gaya nga po na sinabi natin kahapon, maaring mag-extend pa yung si Kujira o dating bagyong Maymay. Pero hindi pa siya sa ngayon active na low pressure muli. Maliban kay Dolphin, ito po ang tutumbukin niya sa may bandang area ng Seongju sa China. Yan. Baka palitan natin to kasi naka-Chinese text ito Dapat naka-English yan Bakit naka-ganyan yung niya? Palitan kaya natin to. Hindi dapat ganito para nababasa natin. Anyways, yan po yung track maging kay 96W. So, wala tayong nakikita na epekto sa bansa maliban na lamang talaga sa paglakas ng ating habagat. Ito naman yung forecast track ng DeepMind AI. So, ito po yung magiging trajectory niya sa dalawang aktibong bagyo na ito. So, yung enhance habagat sa atin expected po palalakasin na nito ng husto ating habagat papunta dito. So maging sa buong Southern Luzon ay apektado tayo since yung lawak ng monsoon gyre dito ng bagyo ay umaabot kaya lumawak yung monsoon gyring dito, kaya yung hatak sa ating habagat halos buong kanluran ng bansa ang apektado ngayon mga folks. Yan, ito po yung pinaka-floating satellite ng mga bagyo. Yan, ito nagre-recreate na naman ng panibagong tropical wave itong si dating bagyong Maymay. So anytime magiging aktibo na naman yan. At ito po yung pinaka-forecast track so far, ang latest. Maaari siya mag-tropical storm sa loob ng 3 araw. Yan, ito naman yung C14WP at C12WP. C13 o si Dolphin, so far wala siyang latest output siya dito. Pero dapat meron yan. Yan. Si 12WP, bakit wala rito? Ay, ito pala. Meron. So, ito po yung forecast track ni 12WP o ni Dolphin. So, manatili itong nasa category 1 typhoon. And then, maglalaro siya sa severe tropical storm within 2 days o within or next 48 hours. So, malamang pag landfall na niyan. Kailan ba siya ina-expect na magla-landfall? Kung gagamitin natin yung combination forecast, nasa magla-landfall ito by August 9. So, bukas ng linggo ng gabi, hapon o gabi. So, mga bukas po ng hapon o gabi ito magla-landfall dito sa Eastern China. Yan, dito sa may bandang Zhejiang. Yan. Dito may English siya Ewan ko doon sa isa wala. Bali, kokopyahin ko na lang yung pinaka map nito para mababasa. Kasi doon naka-Chinese lang hindi natin mabasa. Kung i-activate natin yung Joint Typhoon Weather Center, dito hindi natin mabasa walang English. Doon lang sa combine meron. So, kokopyahin na lang natin yung combine para mababasa yung tropical cyclone dito. Yan. So, yan po yung pinaka-forecast track at halos final na po yung track nito. Wala nang halos malawak ang cone of uncertainty niya. Wala na halos cone of uncertainty. Diyan na talaga siya lalandfall dito sa may bandang Eastern China. So, sa mga kababayan natin dyan, maghanda-handa po tayo. Isang araw pa natin binabanggit yan. Siyempre, sa buong Taiwan at Taipei, mag-ready pa rin po tayo. Dahil again, yung pinaka cyclone range ay at least humina naman siya, so hindi masyado apektado ng matindi, pero yung extension ng outer rain trough ni Dolphin ay magpapaulan pa rin na matindi sa Taipei, Taiwan. Buti na lamang yung kanyang gale force hindi masyado aabot sa bandang Taipei. Sa kasalukuyan lang naapektuhan ang Okinawa Island sa Naha, ang pinaka gale force ng bagyong si Dolphin. Yan. Yung sa gitna niya, yun yung storm force. Yan yung mas malakas na at least 89 kilometers per hour na maximum sustained wind. Yan po yung ibig sabihin yan So wala pa namang typhoon force dahil medyo mahina lang yung kanyang sustained wind na nasa around 89 or 62 kilometers per hour yung pinaka-outer ng kanyang circulation. So mas accurate na nagagamit natin ang Dvorak.
So dito tayo madalas gagamit yung Dvorak technique dahil meron na po tayong available. So yan na po yung ma-report natin so far para sa bagyong ito. Mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita po natin yung trough ni dating bagyong Maymay at nagpa-enhance sa ating habagat ngayon sa kanluran ng bansa. Yan, mapapansin natin na tuloy-tuloy po yung hatak sa ating habagat habang itong si Dolphin maglalandfall dito sa may bandang Eastern China. Kasabay ng tropical wave after na maging isang low pressure area itong si Maymay. So posibleng mag-extend siya, kailang hihilagang silangan ang magiging kilos nito. Kasi yung environmental steering environment kasi ay natangay sa pinaka-gyre circulation system ni Dolphin. Kaya mapapansin nyo yung mga bagyo natin gaya ni Maymay, pasilangan tuloy ang kilos niya kasabay ng nahahatak sa ating habagat na nagpapaulan ngayon. Naasahan yan hanggang bukas po ay tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers po, ayun, sa pag-enhance. At mula kay ECMWF, ganun din makikita din natin ang pag-igting ng ating habagat. Yan, makikita natin yung pag-igting ng ating habagat kahit na naglandfall na by Sunday o Monday itong si bagyong Dolphin. So inasa natin darating na Lunes pa ay maaring magtuloy-tuloy pa po tayo na makakaranas ng matitinding pag-ulan dala nga po ng habagat na nagpalakas dito. So yan po ha, makikita po natin yung extension mula kay ECMWF at mula sa AI Ensemble naman ay so far yung redevelopment ng active na low pressure area either si 9082 o extension ni Maymay ay mukhang dito siya sasanib kay 96W. So malinaw naman po dito sa pinaka simulation ng satellite imagery. So wala tayong inaasahan muna na binabantayan na active na low pressure area. Yung epekto lang ng malakas na habagat sa atin sa Luzon, lalo na sa kanluran, ang magdadala ng malawakang pag-ulan dito sa atin sa kanluran ng Nodo Luzon hanggang South Luzon. At mula naman sa Global Spectral Model ay makikita po natin ang tuloy-tuloy na pag-iral ng ating habagat hanggang sa darating na linggo hanggang Lunes. Yan, expectantly yan yung ahead of time ng outlook nito. Ganon din sa mean sea level pressure, manatiling mababa ang atmospheric pressure natin kasabay ng habagat. So ibig sabihin lang nagkakaroon ng monsoon trough dito, tumatawid sa atin mula sa kanluran kasabay nga po ng habagat. Kaya bumababa yung atmospheric pressure po natin to 1,000 hectopascals to 1,002 hectopascals po. Yan, dahil po dito yan po yung circulation niya. So magiging maalon po tayo sa halos buong silangan at kanluran ng bansa. Lalo na this coming Sunday, lalakas po lalo yung alon dito sa kanluran ng Luzon. Ayun, no? So makikita naman po yan hanggang ngayong araw, hanggang bukas po yan. So totally wala munang papalaot dyan, delikado. Ganon din sa may bandang silangan ng Northern Luzon. So malinaw po yan ha. At inaasahan nga po natin by Global Traffic Hazard, maaaring magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga maaaring may mabubuong tropical cyclone. Sa tropical cyclone strike probability, so far habang lumalayo yung mga aktibong bagyo, mukhang medyo makakahinga-hinga ng konti muna sa bagyo ang Pilipinas, maliban na lamang sa pag-iral ng malakas na habagat. Yan. And then by August 13 nga po, so far malayo na po yung mga positioning ng mga bagyo. Kaya lang yung magiging problema lang talaga natin sa bansa ay yung pag-iral ng ating southwest monsoon o habagat this coming weekdays. So sa mga nagtatanong kung kailan matatapos ang habagat, well, base sa ating latest outlook, hanggang August 9, then August 10, ay iiral pa rin yung ating habagat. So wala pa tayong nakikitaan kung kailan sa loob ng 3 araw kung titigil yung ating habagat. Sa ngayon hanggang August 10, ay tuloy-tuloy po tayo makakairal daw ng habagat base na rin sa ating instantaneous precipitate mula sa iba't ibang mga weather agencies gaya na lamang ni ECMWF. Samantala sa ulat lindol, well, so far ay wala naman tayong nadedetect na medyo aktibo, malakas-lakas na mga paginig dito sa amin sa Caloocan. Although medyo meron tayong inaasahang seismic noise dahil meron tayong low pressure area na malapit. Pero at least malinis na siya dahil naayos na natin yung ating amplifier. So maganda na po yung performance niya. At so far wala tayong nadedetect na malakas-lakas sa paginig. Mula naman sa data feed ng ating
seismic records mula sa data feed ni PHIVOLCS, so far wala namang magnitude 4 na naitala ngayong araw, pero patuloy pa rin ang mga clustered earthquake sa may bandang General Santos at Sarangani. So total of 23 active na mga lindol ang nai-record ngayong araw. So mula sa ating ngayong araw, nasa 40 po ang lindol natin ngayong araw, between magnitude 1.0 yan onwards. So medyo marami-rami na rin po kahit papano, pero wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 4 sa ngayon according dito sa data feed ni PHIVOLCS. So wala tayong masyadong magiging komento at mula sa ating historical earthquake data para matingnan natin yung kasalukuyan natin na total earthquakes ngayong araw. Okay, for the month of August, expected hindi pa nasa-separate ito ni PHIVOLCS. So magsusubtract na naman tayo. Yan, so hindi na i-separate. So ang total na lindol ngayong araw, kung susubtract natin sa mula sa 2,576, subtract natin. Bali, aayusin din natin to pag may mga ganitong problema. Tayo na lang siguro mag-adjust. I-command natin sa program na i-separate niya yung mga months. For the month of July, nasa total of 2,049. So nasa total of 527 earthquakes na po tayo. Yan. Hindi pa natin mabibilang yung total na lindol for month of July bawat magnitude. Pero at least meron tayong total na 527 earthquakes na po. So magse-second week pa lang po tayo na meron na kaagad tayong mahigit sa 500 total earthquakes dahil patuloy pa rin ang mga aftershocks dito at mga clustered earthquakes sa parte nga po ng Sarangani at General Santos. So patuloy pa rin yung mga matitinding pagyayinig po dyan mga folks. Yan, so makikita nyo po ang buong month of August ay August ay nagkahalo lang kasi yung July. So mapapansin nyo po, napakarami po yung clustered earthquake dito sa paligid na ito ng Sarangani pa rin, mahigit sa 1,000. Yan, including lang siguro yung month of July, kaya naghalo dyan. So yun po yung mga total na earthquakes natin sa ngayon at diretso agad tayo sa ating bagong update para sa ating El Nino and La Nina monitoring. So wala pang latest update tayo sa ating moderate El Nino, pero inaasahan po natin maglalakas o yung El Nino, magtutuloy-tuloy na lalakas ito bago matapos ang taon at posible nga po tayong magkaroon ng super El Nino pa na may 97 chance na ito ay tumagal hanggang sa unang linggo, sa unang 3 buwan ng 2027 o next year. Pero kung papansinin niyo po, yung ating El Nino Watch ay nasa Super El Nino na po ito. Ibig sabihin po, posibleng umabot yan sa 2.64 degrees Celsius ang sea surface temperature. Diyan lang natin masasabi na Super El Nino na po between October to December. So bago matapos talaga ang taon, posible tayong umabot sa Super El Nino na may 2.64 degrees Celsius na sea surface temperature. So wala pang recent update tayo for July wala pa pong recent. So ang magiging data lang natin ang latest ng tropical ENSO projections probability. Yan, for hanggang August 14 po yung expected. Makikita natin from June, July to August ay nasa 80% na nasa mahigit 1.52 degrees Celsius tayo. Then August to September, so bago September, maaaring umabot tayo sa 1.93 degrees Celsius sea surface temperature at 88.6% chance. Then by September to October ay inaasahang aabot na tayo sa 2.2 degrees Celsius. Dito, posibleng nasa pinaka very strong El Nino na po tayo. Actually, 1.93 to 2.26 degrees Celsius ay nasa very strong El Nino na po tayo niyan at 95.20% chance. So, kailan lang tayo inaasahang magiging super El Nino? Pagpalo ng 2.54 degrees Celsius at 100% na mag-aabot ito sa 2.5 degrees Celsius by October to November ngayong taon po. So, posible tayong mag-super El Nino. Samantala, yung extended outlook niya next year daw ay mga August to September ng susunod na taon ay mukhang babalik tayo sa pagiging La Nina by August to September ng susunod na taon. According dito sa ating ENSO projection probability, so next year ay La Nina naman ang iiral sa atin bago matapos ang taon ng 2027.
27. So para may idea na po tayo. Kapag may La Nina tayo mga August, September, dito malamang next year ay mas mababagsik na ang mga bagyo na maaring madalas nang tatama ito sa Pilipinas dahil magkakaroon tayo ng possible La Nina by August to September ng susunod na taon. 61.2%. Ang extended long range outlook po ito ha. Pero at least meron tayong idea para sa susunod na taon kung kailan tayo posibleng magkaroon naman ng La Nina. Sa ngayon ay magiging problema muna natin ang El Nino. So wala pa po tayong latest update for July na ENSO plume forecast so far. Pero malinaw naman din dito, nakaraang buwan ay mataas din ang probability na magkaroon tayo ng strong El Nino to super El Nino. Yan. Ito po yung ocean heat content. Malinaw naman po sa ocean heat content. Grabe po ang init sa western to eastern Pacific po. Ito po yung pinaka-line ng El Nino, yung upwelling ng sea surface temperature sa may bandang eastern Pacific. Grabe po ang taas, kaya yung mga bagyo mapapansin nyo, kalimitan sa mga bagyo dito po yan nabubuo. And then pa northwestward po karimitan ang buo na mga bagyo. Ganyan ang mga trajectory ng bagyo. Yan. So, nagiging very rare cases po na medyo may tatama sa Pilipinas. Gaya ng ating mga tropical cyclone forecast assessment report mga nakaraang buwan po. So, ganun yung naging report din natin nitong August na magiging ganyan po yung mga trajectory ng bagyo. Ito po yung ocean heat content natin kasabay ng may mga tropical cyclone development. Ito po yung bagyo para kay Dolphin. Ito po. So, makikita nyo yung sea surface temperature dyan medyo mainit. Kaya grabe po yung sustain ng bagyo. Samantalang itong si 96W ay bumabagsak na sa pinakamalamig na bahagi. So, maalamang hihina din ito. So, mahinang klase ng development niya. At mukhang hindi ito mas lalakas further na maging mas malakas na bagyo. Dahil nasa halos northern hemisphere na ito, tinatamaan na ito ng mas malamig na temperatura dyan sa may bandang eastern Japan. Hindi kagaya ni Dolphin, yung karagatan natin dito sa may bandang Pilipinas mas mainit at bahagyang mainit na naglalaro at least naglalaro sa mga threshold of around mga 30 degrees Celsius, mga ganyan. Mga 30 to 50 degrees Celsius, 50 degrees Celsius naglalaro yung sea surface temperature. So yung average niyan na measurement around 31 degrees Celsius ang sea surface temperature. So ganyan po ang magiging sea surface, kaya napansin nyo hanggang sa maglalandfall ito sa may bandang Eastern China, itong si Dolphin na natili itong nasa typhoon category. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, August 8, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, August 8, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe ko sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Asahan lang natin na magiging maulan tayo tuloy-tuloy po. Kahit light to moderate rain showers yan, pero expected tuloy-tuloy po yung magiging accumulation yan. Yan, halos mag 80 mm na nga po kami. So ingat po tayo dahil posible pa rin tayo magkaroon ng minor na to moderate na baha dito sa Metro Manila at maaring mas severe naman sa ibang lugar lalo na sa kalurang bahagi kung saan nakataas ang flood warning o yellow warning to orange warning sa kalurang bahagi po ng Luzon at southwestern Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.